Hello mga master, sa video na to ay ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano yung pagkabit sa ating front wheel bearing at kung ano yung mga dahilan kung bakit nasisira ito. At syempre bago ang lahat ay i-intro muna tayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, baka pwede mo naman ako i-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga susunod pa ng mga video. Kita ang gumagalaw na dito. So sa pagtatanggal nga ng ating gulong ay kakailanganin natin 19mm at 14mm na socket wrench. At kung wala naman kayong socket wrench, pwede na din yung back wrench mga master. So dito nga tapos ko na luwagan yung mga tornilyo ng ating ehe at ikinalang ko na lang yung pako dyan mga master para hindi na ako mahirapang hugutin yung ehe. Tapos madali nyo na lang yung matatanggal. Bali naglagay na lang ako ng bangko dyan na pangkalang para kapag tanggal natin ang gulong ay hindi masubsob or matumban yung motor natin. At ito nga yung bearing na papalitan natin. Bali magkabilaan na nga pala yung papalitan natin mga master. Dahil may nararamdaman na nga akong lagutok dito at lalo na pag nalulubak ako ay kumakalampag talaga siya. At syempre bago natin matanggal yung bearing ay kailangan tanggalin muna natin itong oil seal niya or dust seal. Dahan-dahanin nyo lang sa pagtanggal niya mga master para hindi siya masugatan. Dahil kapag nasugatan yan ay magtatagas yung grasa na nilagay natin. So sa mga manonood natin gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi naman talaga ako professional na mekaniko ng motor. Ito ay base lamang sa aking mga experience at hindi ko sinasabi na tama lahat ng ginagawa ko. Please comment na lang kayo dyan sa baba kung may mga suggestion kayo or mas madaling diskarte sa pagbabaklas ng bearing at ng ating oil seal. Guys, andun yung pagtanggal lang rubber seal. Tapos yan ang lakas ang alog. Yan guys, ang dumi na. Tapos ang lakas natin ng alog nya. Ayan, kaya makikita nya. Lakas ang kalog. Saan ba yung basag niyan? Lakas ng kalog. Maganit na din yung niya. So sa pagtatanggal ko ng front wheel bearing ng ating Click 160 ay gumamit lang ako dito ng T-wrench at ginamit ko yung hawakan niya at dahan-dahan ko na lang pinukpok na martilyo. Advice ko lang mga master, kapag nagtanggal kayo ng front wheel bearing ay huwag nyo iihigan yung gulong, lalo na sa side ng ating rotor disc dahil may posibilidad dyan na bengkong or ma-disalign. So ang magandang diskarte nito ay ipasandal nyo na lang katulad ng ginawa ko at siguraduhin nyo lang din yung goma na gulong ang nakasandal, hindi nyo mags natin para hindi siya magkaroon ng anumang sira, damage or gas-gas. Durog na talaga. Tapos kaya kinakalawang kasi sa din to power spray. Pag nagwa-washing pumapasok yung dumi sa loob, kaya kinakalawang. Tingin ko okay pa naman yung yung dust seal. Ito lang papalitan natin. Ito may binili na tayo, Koyo brand.
So sa akin nga guys, mas gusto kong ako nag-aayos ng motor ko basta kaya kong ayusin. Mas satisfied kasi ako kapag ako yung nag-aayos. At dito nga sinabay ko na rin yung paglinis. Bali binabaran ko lang yan ng degreaser mga master. Tapos kinuskus ko ng brush para mawala yung mga kalawang na namuo. Mas maganda kasi linisan muna natin bago natin salpakan ng bagong piyesa. Para hindi maduming tingnan at quality talaga yung paggawa natin, di ba? At dito naman sa atin bearing ay kailangan natin tanggalin yung cover niyan mga master dahil kung mapapansin nyo ay kakaunti lang yung grasa na nakalagay dyan. Bali lalagyan nga pala natin yan ng high temp na grasa kabilaan. Pero wag nyong iwawalan yung isang cover niyan guys dahil ibabalik natin yan. Dahil yan din yung magsisilbing protection para hindi basa-basa mapasok ng tubig yung bearing natin. So sa pagkakabit nga nito ng ating front wheel bearing ay kumuha lang ako ng bala ng socket wrench na kasing bilog or kasing size ng ating front wheel bearing at pinukpok ko lang siya dahan-dahan para maisalpak sa atin mags. Sa pagkakabit nito guys ay iwasan nyo nga mapukpok yung dun sa bandang bulitas ng ating bearing dahil titigas yan at madidisalign. Syempre ayaw naman natin masira yung bagong bearing na ikakabit natin kaagad, di ba? Kaya dahan-dahan lang natin pukpukin at wag nating madaliin. At syempre pagkatapos natin isalpak yung bearing natin ay ikabit na din natin yung oil seal or yung kanyang dust seal.
At yun, ready na ulit sa bakbakan yung ating motor na si Luna. Maraming salamat po sa inyong panonood. Peace out!